Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Walang makapaghiwalay sa kanyang pag-ibig sa atin. Ayon sa Roma 8:35, 37 hanggang 39. Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyong buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kaluwalhatian o ang hinarap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Aming itataas sa inyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway pagalingin mo sila, O Diyos, at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot ng ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito iyong pinahinto. Amin ding tinataas ang aming mga kapatid na mga magsasaka na sila ay ingatan mo sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa kanilang hapag. Amin ding nilalapit, O Diyos, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat sa mga katagunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang pag-ibig ng Diyos ay mas makapangyarihan sa kahit na anong puwersa dito sa lupa. Lahat tayo ay nakaranas ng kanyang pagmamahal, ay nakatitiyak na kahit pa ang napakabigat na problema o pinakamahirap na sitwasyon sa buhay, ay hindi ito makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Bakit marami sa atin ang nag-aakala na ang problema ay maaaring makapaghiwalay sa kanila sa Diyos? Bakit hindi ito ang dapat nating isipin? Walang makakaagaw, kaibigan. Walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos, sa kanyang kamay. Tingnan natin ang Juan 10, talatang 27 hanggang 30. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin.
Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Oh, malinaw na malinaw yan, kaibigan. Walang makakaagaw sa atin. Di ba? Nais ng Diyos na malaman mo, kaibigan, na kaya kaniyang ingatan sa balak ng dyablo na mawala ang iyong pananampalataya sa Kanya. Ipinangako ng Diyos na walang makapag-aalis sa Kanyang kamay sa sinumang maniniwala sa Kanya. Magalak sa iyong kasiguraduhan, ayon sa Salmo 23:6, tiyak na ang kabutihan at kawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Hindi na tayo dapat pang mamuhay sa takot at pagkabalisa tungkol sa ating kinabukasan. Sa halip ay panghawakan natin ang Kanyang mga pangako at maniwala na nais niyang maranasan natin ang lahat ng kabutihang inilaan niya para sa atin. Kapanatagan, kaibigan, kapanatagan at kapahingahan sa oras ng kaguluhan. Yun ang pangako niya sa atin. Ayon sa Salmo 46:10, sinabi niya, tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y parangalanin ng mga bansa. Ako'y papapurihan sa buong mundo. Ayon sa Isaiah 43, talatang 1-3, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok, kaibigan. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, na iyong tagapagligtas. Ibibigay ko sa Ehipto, Ethiopia at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. Maaari tayong mapiktuhan ng kahit na anong pagsubok at kahirapan. Subalit, kaibigan, ang Diyos ang siyang matibay na bato na hindi natitinag gaano man kalakas ang bagyo. Anumang paghihirap ang pinagdadaanan natin ngayon, mga kaibigan, iingatan niya tayo at gagawing panatag sa Kanyang kamay. Malinaw na malinaw yan, mga kaibigan. Paano mo mailalarawan ang taong nakakaranas ng kapanatagan? Sige nga, marami ang nag-akala na ang kapanatagan ay kawalan ng problema. Sa iba naman, ang kapanatagan ay pagkakaroon ng payapang pag-iisip sa kalagitnaan ng kaguluhan. Alin kaya sa dalawa ang sa tingin mo ang tama, mga kaibigan? Kalakasan upang pagtagumpayan ang tukso. Yun. Ayon sa 1 Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Wala pang pagsubok. Lahat tayo ay nakaranas. Pero tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip,
pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Kung tayo ay bibigay sa tukso, pinapahintulutan natin ito na sirain muli ang ating buhay. Bagamat makararanas tayo ng iba't ibang uri ng tukso, ang Diyos ay mananatiling tapat at hindi niya tayo hahayaang na dumaan sa pagsubok na higit pa sa ating kakayanan. Bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ang anumang pagsubok. Ibibigay niya sa atin ang pangangailangan natin sa araw-araw. Ayon sa 2 Korintos 8, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay. At lagi ninyong matutulungan ang iba. O, di ba? Sabi doon, ano sinasabi nga doon? Ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. O, higit pa. Di ba? Ano ba ang ating mga pangangailangan, kaibigan? Di ba? Yung ating basic commodities, pagkain, tirahan, etc. Pero ang sabi ng Diyos, ibigay na higit pa sa ating pangangailangan. Para ano? Siyempre, para tayo rin ay makatulong sa iba upang ang iba naman ay pagpalain. O, di ba? Baka i-share natin ang biyaya ng Diyos. Ipagkakaloob ng Diyos sa atin ang lahat ng ating kakailanganin. Napakalinaw. No? Wala namang Kristiyanong nagugutom sa panahon ngayon. Sa Kanya nanggagaling ang bawat pagpapala dahil siya naman ang pinagmumulan ng buhay. Paano mo maipapakita ang iyong tiwala sa Diyos sa araw-araw mong pangangailangan? Tanungin natin ang ating mga sarili, kaibigan, kung saan nga ba nakasalalay ang ating kapanatagan. Mayroon ba kayong kinatatakutan sa buhay at sa kinabukasan? Mayroon ka bang pangangailangan sa ngayon? Maglaan ng panahon, kaibigan, upang ilapit sa Diyos ang mga ito. Ating ihayag sa Kanya na siya lamang ang ating kapanatagan. Magtiwala na binibigay ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Balikan ang mga aral na napulot mula sa Salmo 23. Alin sa mga nakalista ang iyong kailangan sa ngayon? Hilingin sa Diyos ang ating mabuting pastol na ibinigay niya ang mga ito sa atin. Tayo po ay manalangin. Diyos na mapagmahal, salamat Panginoon sa pag-ibig mo sa amin. Naway amin ito masuklian sa pamagitan ng pagmamahal namin sa aming kapwa. Salamat Panginoon sa patuloy mong pagsama sa amin, anuman ang aming ginagawa, nariyang ka o Diyos, upang kami gabayan at proteksyonan sa lahat ng aming mga ginagawa. Anuman ang aming trabaho, nasa construction man kami, nasa opisina, nagdadrive man kami ng mga jeep, Lord, alam namin na hindi mo kami iniiwanan. Alam mo namin na palagi ka namin kasama upang kami ay iligtas sa mga panganib ng tukso, lalong-lalo na, Panginoon. Panginoong Diyos, salamat sa patuloy mong pagmamahal sa amin na kami ay ginagabayan mo sa araw-araw ng aming mga buhay. At sa aming pag-alis, papunta sa aming mga trabaho, ingatan mo po kami, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga nakikinig sa iyong mga salita upang sila, O Diyos, ay maging patutuo din sa iba upang ang lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.